Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Agit. Taong 1968, Tubod, Surigao. Sa murang edad na 10, bakas na sa manipis na katawan ni Agit ang mabigat na trabaho. Madalas napapasabak ito sa pagmimina kasama ang ama na si Tatay Boyet. Malayo ang lugar. Nasa bandang lawa kung tawagin ay Mainit Lake. Ilegal na pagmimina na pinangungunahan ni Tio Rico, kapatid ng ina na si Nanay Adele. Kahit papano ay meron naman silang nakukuhang mineral. Kakarampot na ginto at ang kita ay pinaghahati-hatian nila. Marami silang magkakasama kaya hindi malaki ang parte ng ama. Ngunit sapat na ito para sa mga pangangailangan sa tahanan. Namatay na si Nanay Adele sa hindi malamang dahilan. Ang palaging sinasabi ni Tatay Boyet, basta namatay. Nilibing po ba? Baka po pwede ko malaman kung saan para makadalaw naman po sa puntod. Wika ni Agit. Malayo ang inilibigan sa kanya. At saka, hindi ka naman makakapunta doon. Maski ako, hindi ko pa rin nakikita. Wika ni Tatay Boyet. Natural sa paslit na nawalan ng ina na mangulila. Patay man o buhay ay nais nitong masilayan kahit larawan. Pero wala. Wala man lang naiwan na alaala ni Nanay Adele sa kanya. Kaya magulo ang isipan ni Agik ng mga panahong iyon. Pumunta siya sa tahanan ni Lola Pasing, magulang ni Nanay Adele na nasa bandang kanluran ng lugar. Natanong din niya ito kung ano ba ang talagang nangyari sa ina. Ngunit ganun din ang rason. Namatay ito at wala ng ibang detalye, maging kung saan inilibing. Dito na nakaramdam ng pagdududa si Agit. Tila may tinatago ang matanda sa kanya. Hindi ito diretsyo magsalita at hindi din mapakali. Isa pa, yung mga mata ay nakatingin sa bodega. Sa gilid lang ng tahanan na lagayan ng mga iniwang pananim. Ngunit hindi na ginagamit at nakakandado. Malaking katanungan sa isipan ni Agik ang mga salaysay ni Lola Pasing. Anak niya si Nanay Adele, kaya dapat alam nito ang naganap. Habang tumatagal, mas umiigting ang pagnanais ni Agit na malaman ang katotohanan patungkol sa ina. Maging mga kapitbahay ay natanong na rin ni Agit. Ngunit wala din naman alam ang mga ito. Hindi nila alam kung taga saan at kung patay na ba ang ina. Isang araw, habang kasama si Tatay Boyet sa pagmimina, sa hindi malamang dahilan ay pasimple itong lumapit kay Tio Rico. Tio Rico, ilan ba kayo magkakapatid? Tanong ni Agit sa tsuhin. 3 nga. Patay na nga yung isa. Sino po yung namatay? Si Rosita. Inatake sa puso. Nang marinig ni Agit ang sinabi ng tsuhin, nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Ibig sabihin lang, buhay pa si Nanay Adele. Hanggang sa bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Tio Rico. Nagulat siya sa mga nabitawang salita. Pati din pala si Adele patay na. Kaya ako na lang mag-isa. Wika ni Tio Rico. Subalit naging kahina-hinala ang kilos nito. Paglingon niya sa ama, nakita ni Agit na pinagdidilatan nito ng mata si Tio Rico. Hindi naman nagpakita ng negatibong reaksyon si Agit. Alam niya sa sarili na totoo ang mga hinala niya. May lihim na tinatago ang pamilya. Kaya tumango na lang si Agit at hindi na nagsalita. Hindi na mapalagay ang bata.
Maging ang pagtulog niya ay naaantala ng dahil sa dami ng tumatakbo sa isipan. Magmula noon, hindi niya na tinanong pa ang ama. Kusang hinanap ni Agit ang ina. Hanggang sa mapabalik muli siya sa tahanan ni Lola Pasing. Napag-utusan ito ng ama na maghatid ng ilang kilong bigas. Ipinagbilin iyon ni Tio Rico kay Tatay Boyet. Nang makarating ang bata sa lugar, wala ng tao sa bahay ni Lola Pasing. Bukas ang pintuan, ngunit kahit anong tawag sa matanda ay walang tumutugon. Naisip ni Agit na baka may lakad si Lola Pasing. Inantay niya muna ito sandali. Ngunit inabot siya ng tanghali, hindi pa rin dumadating si Lola Pasing. Nakaramdam ng pagkabagot si Agit. Napili niyang umuwi na lang. Iniwan niya ang bigas sa beranda. Ngunit pagbaba niya sa tahanan ng lola, nakarinig siya ng mahinang boses sa loob ng bodega. Tila may tao sa loob ngunit nakasara naman ito. Inilapit ng bata ang tenga sa dingding. Pinakinggang maigi. May narinig siyang kaluskos sa loob at mahinang pagnguya. Hindi napakali si Agit, kaya sinubukan niyang buksan ang pintuan. Ngunit matibay ang pagkakakandado. May maliit na siwang sa bandang bubungan. Kumuha siya ng bangko. Pinatungan ito ng kahon para maabot ang siwang. Ngunit pagsilip niya sa loob, ganun na lamang ang pagkagulat ni Agit nang makita ang sobrang dumi na tao. Amoy niya ang baho, sumisingaw doon sa siwang. Tinitigan niya ito ng maigi, hanggang sa rumihistro sa paningin niya na isa itong babae. Nasa saktong edad. Yung buhok ay tila kugon na nabalot ng putik. Mukha itong hindi naligo ng ilang buwan. May kung anong sinusubo sa bibig. Hanggang sa gumalaw yung babae at nakita niya ang muka. Kamuntikang malaglag si Agit dahil sa takot. Purong itim ang mga mata ng babae at yung bibig naman ay nababalot ng likidong kulay pula. Hanggang sa nasilayan niya ang hawak nito. Pusa na halos mahati na ang katawan. Nakatiwangwang ang bituka at usle ang tadyang. Yung babae naman, tila nakikiramdam sa paligid. Sumisinghot at gumagapang, ngunit hanggang doon lang sa gitna dahil may kadenang nakatali sa bewang nito. Hanggang sa bigla itong tumingin kung saan nakasilip si Agit. Mabilis siyang yumuko dahil sa takot ay naihi siya sa salawal. Ilang sandali pa, muling sumilip si Agit. Nakita niya na may bitbit na tela yung babae at tila korting bata. Dinuduyan niya iyon sa mga bisig. At nang marinig ni Agit ang mahinang pagkanta nito. Nasaan ka? Namimiss kita. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Nanay mo nagtitiis. Mahal kita. Agito. Habang naririnig ni Agit ang awit ng babae, hindi niya namalayan na bigla na lang siyang napaluha. Kung hindi siya nagkakamali, ito na ang kanyang nanay, sapagkat sa awit ay binabanggit ang kanyang pangalan. Ilang beses iyong inulit sa pagkanta. Patuloy naman sa pagdaloy ang luha ng mata ni Agit. Hindi niya alam sa sarili kung matutuwa ba siya o maawa. Dito may natuklasan si Agit. Alam niya na kung bakit nililihim ng ama ang patungkol kay Nanay Adele. Nabaliw pala ito. Bumaba si Agit. Sumandal sa dingding ng bodega at patuloy na pinapakinggan ng awit. Dinudurog ang puso niya ng mga sandaling iyon.
hanggang sa hindi niya napigilang mapahagulgol. Sabik na sabik siyang yakapin ang ina, pero naiisip din niya ang sitwasyon. Lalo na't nakakakilabot ang natunghayan. Ilang sandali pa nakita niya si Lola Pasing na paparating. Nagtago siya sa likod ng bodega. Dumapa sa damuhan. Nakita niya ang matanda na tila nakikiramdam sa paligid. Pumasok ito ng tahanan habang si Agit naman tiniis ang sitwasyon habang nakatago. Ang baho ng likod ng bodega, amoy pinaghalong dumi ng tao at panghe. Ilang sandali pa, nakita niya na bumaba ng bahay si Lola Pasing at dumiretso sa bodega. Narinig niya ang pagkalampag ng pintuan at kalansing ng kandado. Hanggang sa lumangit-ngit ang trangkahan at kasunod nun, ang pagsigaw ni Nanay Adele sa loob. Tila ba may hinahampas dito. Rinig na rinig ni Agit ang bawat pagdaing. Bakit mo pinatay yung pusa, demonyo ka? Dapat pinapatay na lang kita eh. Kung hindi lang kita anak. Ay nako, impacto ka! Wika ni Lola Pasing. Aray ko po, Nay. Nasasaktan po ako. Hindi ko po kasalanan maging ganito. Gutom na po ako, Nay eh. Tugon ni Nanay Adele. Kasalanan mo. Kasalanan mong naging ganyan ka. Kung nakinig ka lang sa akin noon, na huwag sumama sa lalaking yon na di sana hindi ka nahawa sa kanya. Pinaalalahanan na kita, anak. Anong sabi ko? Aswang si Manuel pero hindi ka nakinig. Pinairal mo ang nararamdaman mo sa kanya at hindi mo iniisip ang magiging kinabukasan mo. Tapos ano? Naanakan ka pa. Mabuti na lang naintindihan ka ni Boyet. Kinupkup niya ang bata makaiwas lang sa'yo. Hindi ko alam balang araw. Ang naging bunga niya ni Manuel, magiging impacto din. Lahat ng ito ay rumehistro sa diwa ni Agit. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi nakagalaw at tumigil panandalian ang mundo. Nabalisa at nakaramdam ng matinding pagkalito. Hindi pala siya tunay na anak ni Tatay Boyet. Aswang ang tunay na ama. Naintindihan niya na kung bakit. Ganun na lang ang paglilihim sa kanya ng mag-anak. Ayaw nilang malaman niya ang tunay niyang pagkatao. Umuwi si Agit at habang papalayo sa tahanan ng matanda, naririnig pa rin niya ang pagsusumamo ni Nanay Adele. Patuloy sa pagluha ang mga mata ng bata. Nagmistulang kaluluwang naglalakad si Agit. Galit, lungkot, pananabik at pagkaawa ang naglalakbay sa isipan niya. Nang makarating siya sa tahanan, sinalubong pa siya ni Tatay Boyet at nagtanong kung bakit siya natagalan. Ngunit hindi sumagot si Agit, ni hindi din tinignan si Tatay Boyet. Dumiretso lang ito ng lakad. Pumasok sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Habang si Tatay Boyet naman, sobrang nagtataka sa kanya, pinunta niya ito sa loob ng kwarto. Anong problema, anak? Parang magaya tayang mata mo. Huwag kang magtalukbong dyan, kausapin mo ko. Hindi tumagon si Agit. Nanatiling tahimik hanggang sa lumabas na lang ng kwarto si Tatay Boyet. Kinagabihan, hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Agit. Nag-aalala na si Tatay Boyet ng mga sandaling iyon. Tinawag niya ito para maghapunan ngunit hindi sumasagot si Agit. Nagkaroon na ng kakaibang hinala si Tatay Boyet. Maaring alam na ni Agit ang katotohanan sa pagkatao niya. Pumasok sa loob ng kwarto si Tatay Boyet. Umupo sa gilid ng katre. Ngunit nang sasabihin na sana ang lihim, nagsalita si Agit. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Tay? Bakit kailangan pang ilihim? Maiintindihan ko naman po eh.
Buhay pa pala si Nanay Adele. Nakakulong po siya doon sa bodega. At hindi din ikaw yung totoong tatay ko. Bakit niyo po ginawa sa akin yun? Pinapahirapan niyo lang po ako eh. Natulala si Tatay Boyet. Naunahan siya ni Agit. Hindi niya malaman kung ano ang irarason. Yun kasi ang bili ni Lola Pasing, anak. Noon pa man, gusto ko nang sabihin sa'yo ang katotohanan. Pero mas pinili kong itago at ikaw na lang ang kusang tumuklas. Hindi ko naman inaasahan na mapapaaga pala ang pag-alam mo. Oo, hindi ako ang tatay mo. Pero kailanman hindi kita itinuring na iba. Minahal kita kagaya ng pagmamahal ng tunay na magulang. Anak, isa ako sa umibig sa nanay mo. Pero hindi ako ang pinili niya. Doon siya sa lalaking aswang. Pero anak, naging aswang din ang nanay mo. Hinawaan siya ni Manuel at masaklap. Iniwan din siya nitong buntis. Naikulong ang nanay mo doon sa bodega at nang ipinanganak ka, ipapatapon ka sana ng lola mo sa lawa pero pinigilan ko. Gusto kong kupkupin ka dahil kahit papano, maipapadama ko ang pagmamahal hindi lang sa'yo, kung hindi pati na rin sa nanay mo. Ay patawarin mo ako, anak. Pagpapaliwanag ni Tatay Boyet. Bumigay si Agit at nagpatuloy sa pag-iyak. Niyakap niya si Tatay Boyet ng maigpit. Ipinadama niya rin ang pagmamahal. Pero hindi mawala sa konsensya ni Agit ang sitwasyon ni Nanay Adele. Tay, tulungan po sana natin si Nanay. Sa tingin ko po mabuti naman po siya kahit aswang eh. Pakawalan po natin siya sa bodega. Wika ni Agit. Noon pa man yan na ang gusto ko. Gusto kong palayain ang nanay mo. Pero natatakot ako eh. Baka kunin ka niya at maaaring may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Aswang yon, anak. Pumapatay at kumakain sila ng tao. Pero tay, naawa po ako kay nanay eh. Pakiusap po. Pero marami ng mga tao ang naperwisyo ng aswang. Kung kunin man natin siya, ano mangyayari? Ibabahay natin ang nanay mo dito, delikado. Pero para sa'yo, susubukan ko. Gumaan ang loob ni Agit. Pero hindi nawawala sa kanya ang takot. Magpasa ganun pa man, nanaig sa bata ang awa. Nang gabing yun, naganda ng itak si Tatay Boyet at martilyo. May buntot din siyang dala at sinabi, ito ang ginamit ni Tio Rico nung sinumpong si Adele ng pagiging aswang. Ibinigay ito ng tiyuhin upang depensahan ang bata kung sakaling bumisita ang aswang na si Manuel. Tay, sasama po ako. Wag na, anak. Mapanganib ang gagawin ko. Gabi na at malakas ang aswang sa ganitong oras. At isa pa, mahati ang atensyon ko. Ngunit ipinagpilitan ni Agit. Sasama talaga siya sa ayaw at sa gusto ng ama. Kaya naman wala nang nagawa si Tatay Boyet kung hindi ang pumayag. Habang papalapit na sa bahay ni Lola Pasing, mas tumaas ang tensyon na nararamdaman ng bata. Kumapit ito ng maigpit sa damit ni Tatay Boyet. Hanggang sa nakarating na sa lugar, nakiramdam muna si Tatay Boyet bago isagawa ang plano. Tinignan niya ang tahanan ng matanda. Pumunta sa likod upang tiyakin na walang makakakita sa kanila. Ilang sandali pa, bigla na lang narinig ni Agit si Nanay Adele. Nanlaki ang mga mata ng bata sapagkat tinatawag nito ang pangalan niya. Huwag kang maingay dyan, Adele. Si Boyet to. Agit? Naamoy kita, Agit. Mabuti naman bumalik ka. Alam kong narito ka kanina kaya sobrang saya ko. Kaso bigla ka nalang umalis eh. Gusto kitang makita, anak. Gusto kitang yakapin pero nasa loob ako, nakakulong ako dito eh.
Nang marinig ni Agit ang mga binibitawang salita ng ina, naiyak ang bata at sumampa sa dingding. Nay, wag po kayong umiyak. Mahal ko po kayo, ilalabas po namin kayo dyan. Wag lang po kayo maingay, baka marinig kayo ni Lola eh. Gamit ang martilyo, maingat, isa-isang binaklas ni Tatay Boyet ang mga pako sa pinto ng bodega hanggang sa maalis na ang lahat at tuluyang lumuwag ang pinto. Nagmamadali pa noon ng bata, makikita ang pananabik na malapitan ang ina. Wag Agit. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang aswang. Wika ni Tatay Boyet. Hindi nakinig si Agit. Ito pa ang nagbukas ng pintuan at mabilis na pumasok sa bodega. Abot langit noon ang kaba ni Tatay Boyet. Hinabol niya si Agit pero hindi niya na naabutan. Hanggang sa ganun na lang ang pagkagulat ni Tatay Boyet nang makitang yakap ni Nanay Adele si Agit. Tila hindi alintana ng bata ang katauhan ng ina. Si Nanay Adele naman, bagaman sobrang dumi, ngunit wala ito sa anyong aswang. Normal, umiiyak pa habang yakap ang anak. Sa wakas, maraming salamat. Pwede na akong mamatay. Pwede na akong patayin. Ito lang yung iniintay ko eh. Yung mayakap man lang yung anak ko. Nay, hindi po kayo mamamatay. Wala pong papatay sa'yo. Mula po ngayon magsasama na po tayo. Iiwan mo na tong lugar na to, Nay. Ayoko na pong nandito kayo eh. Mahal ko po kayo, Nay. Binaklas na ni Tatay Boyet ang kadena hanggang sa tuluyang nakawala si Nanay Adele. Nahirapan pa itong tumayo dahil sa haba ng panahon na palaging nakadapa sa kulungan at sa bigat ng bakal na inilagay sa kadena. Kagad nilang nilisan ang lugar. Dumiretso sa tahanan at doon nila pinaliguan si Nanay Adele. Baka sa katawan nito ang napakaraming pilat. Putol pa ang 3 daliri sa kamay. Napapaiyak na lamang si Agit na ilalarawan niya ang hirap na sinapit ng ina. Adele, hindi ko gustong mangyari to ha. Pero matagal ko nang hinangad na magkita kayo ng anak mo eh. Natatakot lang ako na baka malaman niya yung lihim. Hindi sa atin, kung hindi sa mga taong nakatira dito sa lugar. Wika ni Tatay Boyet. Kaya ano po, Tay? Papalayasin mo po si Nanay, ganun po ba? Sasama na lang po ko sa kanya. Kahit aswang po siya, hindi po ko natatakot. Wika ni Agit. Hindi anak, hindi ko papalayasin ang nanay mo. Mahal ko siya noon pa man. Alam niya yon, kaso iba lang ang pinili niya. Ang sa akin lang, kapag sinabi ko na gusto kong lisanin ng lugar, sasama ka ba, Adele? Sasama ka ba sa akin? Alam kong hindi ako ang mahal mo, kaya tinatanong muna kita, pero para sa akin, kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayong mag-ina sa abot ng makakaya ko. Wika ni Tatay Boyet. Napatahimik si Agit, maging si Nanay Adele. Sapat na sa akin yung pag-aalaga mo sa anak ko. Sapat na para pagkatiwalaan ka at mahalin. Pero bakit mo ba sinasabi yan? Ako dapat ang magtanong kung kaya nyo bang makasama yung ganitong uri ng tao eh. Pero isa lang ang tinitiyak ko. Kontrolado ko ang sarili ko at kaya kong pigilan ng pagiging aswang. Hindi na nagsalita pa si Tatay Boyet. Mabilis na nag-impake ng gamit at tumulong na rin si Agit. Nilisan nila ang lugar at doon sila nanirahan sa gitnang Mindanao, sa lugar mismo ni Tatay Boyet. Sobrang saya ni Agit. Kasama niya ang ina at kasunod pa si Tatay Boyet. Nagtiwala si Tatay Boyet kay Nanay Adele. Totoong kontrolado nito ang pagiging aswang. At kung susumpungin, kaya ni Nanay Adele na pigilan ang pagkayok sa laman. Nanatiling normal ang buhay nila
Napagtanto ni Agit na hindi naman dapat mangyari ang pagkulong kay Nanay Adele ng mahabang panahon. Dahil kahit aswang, hindi naman marahas ang ina. Hanggang sa kalaunan, lubos nang lumalim ang pagsasamahan ni Nanay Adele at Tatay Boyet. Nabigyan pa ng kapatid si Agit. Minahan din ang kinabubuhay nila sa Mindanao sapagkat meron ding mina, ngunit illegal pa rin. Naging mahirap man ang kwento ng buhay nila, ngunit isang bagay lang ang pinakamalinaw sa ating kwento. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang hirap ng ganitong klaseng sitwasyon. Kasi ako, kung sakali nanay ko, sumalangit nawa yung nanay ko, pero kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon na makita siya muli, tapos nasa katauhan ng pagiging aswang, parang ite-take ko pa rin yung opportunity, makita lang yung nanay ko at makasama. Kaya, alam niyo yun, medyo tinamaan ako dito sa kwento na to. Kung sakaling meron pa tayong mga magulang, alagaan natin sila. I-treasure nyo yung time na kasama nyo pa sila kasi hindi habang buhay, buhay ang tao. Muli maraming salamat. Paalam.